Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Webes mga idol at malulupit ang ating update ngayon. Mga loads, balita natin. Siyempre yung nangyaring CPI kagabi. Check natin yan mga idol. Sino ang mga nakasabay kay Boss Robo kagabi, mga lodi? No, so grabe, malupit ang mga news natin. No, alam niyo ba? Walang tubig ngayon sa amin at wala rin kaming nawawala-wala yung Converge ko mga idol. So medyo kailangan natin mag-update. Kaya ako kasi baka mamaya mawala pa eh. Mga lods eh, no? So pero malupit, matindi mga news natin ngayon. Unahin na natin ang ating chart mga idol at medyo nagda-drop tayo. So kahapon ay kagabi, medyo umangat tayo, no? Nakita nyo naman yan. Tapos ngayon, nung nag-CPI mga lods, medyo nag-up ng konti banda dito. Tapos ngayon, bumababa na tayo uli. Pero nag-up kaninang umaga eh. Ayan, tas ngayon kasi sa 1 minute pala ako nakatingin kanina. Ayan, sa 1 minute time frame natin, medyo nagda-downtrend na uli tayo mga idol. You know? So, nag-trade ako kagabi. Sumabay tayo sa Bitcoin. Boss Robo tayo sumabay eh. Mga lods, pero hindi ako pa nakapokus kasi may ginagawa ako. So, minsan nagkasalungat kami ng trade ni Boss Robo. Mga lods, no? May mga talo rin ako. Pero hindi naman tayo natalo kagabi. Panalo ata tayo ng mga nasa 20 o 25 to 30 USDT. Kalimutan ko. Pero may mga talo tayo. Sayang eh. Pero okay pa rin naman. Solid pa rin mga lods, no? At nag-enjoy tayo kagabi habang may ginagawa at nagtitrade, no? Focus eh. Ang kulit na nangyari kagabi. Hirap ikwento pero matindi mga idol. No? So mag-news na tayo ngayon mga Lodi. Umpisahan muna natin sa medyo umiinit. No? Isang news lang to tungkol sa Iran at sa US. Iran is now begging. I'm begging you. Sabi niya ng Iran. President Trump is in the Situation Room with Vice President J.D. Vance during the ongoing bombing campaign against Iran. Oh my goodness. 49 Tomahawk missiles launch, Iran just called Trump and said, please stop bombing, sabi ng Iran, mga idol. No? Trump, sabi ni Trump, well, we will bomb the shit out of this out of them tomorrow night if they refuse to sign the good faith deal. Oh my God, no? Parang hindi deal to pagka ganito eh, no? Kasi syempre may kasulatan, may kasunduan. Pero pag di mo pinirmahan yan, bobombay namin kayo. So, sa tingin ko hindi yun fair deal. Mga idol. Kasi kung mapipirmahan mo yun, ibig sabihin, mapipilitan ka lang kasi bobombayin ka. Sabi ng Fox News, US fighter jets are opening over the skies, taking out radar and air defense system. Ayun yung binabakbakan ng US Air, US jets. No? This is all taking place as the Iranians try to get the US to stop the bombing campaign. Trump is going full top guy mode and he can actually back it up. So, eto mga idol, medyo seryoso na daw si Daddy ngayon. Na kung kung ayaw niyo makipag-deal, wala na, bakbakan na to. Mga lods, at ayaw ng Iran yun. Kasi alam niyo yung diskarte kasi ng Iran, mga lodi. Ang ginagawa niyan, magsiset yan ng parang deal, tapos magsiset sila ng alam niyo yun yung parang peace talk, ganun. Tapos kunyari, ceasefire tayo ng mga 3 weeks o kaya 2 weeks. Ang gagawin ng Iran yun, hindi ceasefire yun. Ang gagawin ng Iran kapag may ceasefire na gano'n, nag-iipon lang sila ng weapon ulit. Bibili sila sa mga ibang bansa ng weapon para pagtapos ng ceasefire, may pambakbak na sila ulit. Ganun lagi yun. At alam ni Trump yun. Kaya nasawan-sawa na si Daddy. Sabi niya, makukulit kayo Ayaw nyo tumigil O eto na. O yun na. Ngayon mga lods. Di natin alam. Hintayin natin kung ano yung magiging deal nila. Kung papayag na ba sila na sa deal sa US dahil wala silang choice. Mga idol. Kung ayaw nyong maubos kayo, pumayag na kayo sa deal. At once na huminto na yung bakbakan dyan, isa yan sa mga magiging hinga o room to breathe ng market mga idol. No? So, inintay natin yan. At ito sa Pilipinas naman mga lodi, isa na namang, hindi. The Bangko Sentral ng Pilipinas says neither Black-Scholes nor Binance hold a crypto license from the central bank. Kasi 'di ba sabi nga, meron daw yung Black-Scholes, isa daw to sa mga parang partner o Binance mismo, no, na papasok sa Philippines. Kaya lang wala pa silang crypto license sa kahit anong central bank. Sa central bank pala.
It should be noted that there are two crypto license in the Philippines, the BASP license from the BSP o yung Bangko Sentral ng Pilipinas and the CASP license from the SEC. Ano ba ibig sabihin nun? Wait lang ah. Ba yan? Sige, para malaman natin mga Lodi, alam ko na yan, kaya lang syempre sa mga hindi nakakaalam, no? BASP at CASP ay mga terminong ginagamit sa regulation ng cryptocurrency sa Pilipinas. Ang BASP ay nangangahulugan ng Virtual Asset Service Provider. Ito ay tumutukoy sa anumang kumpanya o entidad na nagbibigay ng serbisyo na may kaugnayan sa virtual asset tulad ng cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum at iba pa. Halimbawa, pagpapalit ng crypto exchange, paglipat ng pera, pag-iimbak, pagpapayo tungkol sa virtual asset. Regulado o regulatory o regulated ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kailangan ng lisensya mula sa BSP bago magpatakbo ng ganitong negosyo. So ayun yung sa mga crypto exchange. Ano naman ng CASP, no? O yung CASP. Ang CASP ay Crypto Asset Service Provider. Ito ay katulad ng BAS pero mas particular sa crypto asset na itinuturing na securities. Ilang token na parang stock o investment. Saklaw nito ang pag-offer ng crypto sa publiko, pagpapatakbo ng trading platform at iba pang serbisyo na may kinalaman sa crypto. So regulated din ito ng security ng SEC, no, ng Pilipinas. May hiwalay na panuntunan sa SEC at sa BSP, no? Bakit may dalawa? Sa Pilipinas gumagamit sila ng dual license system, yung ito na nga, yung sa BSP at sa SEC, no? Kaya kapag may kumpanya na tulad ng Binance o iba pang gustong mag-operate dito, kailangan nilang sumunod sa parehong ahensya, depende sa kanilang serbisyo. So ang sinasabi dito mga idol na parehas yan, wala ang Black-Scholes o nor Binance. It should be noted that there are two crypto license in the Philippines, the BAS license from the BSP and the CAS license from the SEC. So pero sa tingin ko mag-a-apply yan. Kung binibida nila yung sa Binance mga idol, mag-a-apply yan sila. Pero sa ngayon, wala pa. At eto mga Lodi, no? Isa na namang crypto exchange ang nawala sa Google App sa Philippines. Ano yon? Yung Bybit. Bybit Crypto Exchange no longer available on Google Play Store in the Philippines, mga Lodi. Yung BitGet nandun pa, nakita ko pa kanina. Alam niyo mga idol, yung Binance wala rin naman na yan eh. Kaya lang syempre, pero marami pa rin gumagamit. Diskarte na yan, alam niyo na yan, no? Pinagbabawal na technique. Pero yung BitGet meron pa diyan sa Google Play Store. Pero yung sa Android ba yun sa iPhone may? Ay, sa ano yun? iOS? Sa Apple kasi wala na yung yung BitGet eh, mga lods sa kanila. Pero dito sa Android meron pa, no? So ayan, binalita lang natin mga lods, no? Alam niyo na yan, kung gusto niyo check niyo yung mga link natin diyan sa description mga idol para malaman niyo yung mga gagawin, okay? So, punta tayo dito. Stellar unveils quantum defense plan sa mga sa Stellar community, XLM. Just put a date on the quantum problem. Every account gets quantum safe keys by the end of 2027. Same address, no migration. Enterprise wallets can switch as early as this year. No, so inimprove nila 'yan mga idol, no, yung sa XLM ay sa Stellar. So dapat lang 'yan mga loads dahil sa DTCC, no? New York official proposed Genius Act aligns stablecoin rules. Ripple RLUSD could be a big winner. New York Department of Financial Services has officially proposed a new stablecoin framework aligned with the Federal Genius Act. And guess what? Ripple has already received NYDFS approval for RLUSD, no? So, parang sa Genius Act to mga idol Pag sa Genius Act kasi mga Lodi stablecoin 'yon. Sa Clarity Act lahat 'yun ng mga lahat no sa crypto. So, sa Genius Act mga idol, parang lumalamang na agad yung RLUSD. 10 days pre-proposal, comment period is now open. 60 days formal public comments period follows.
Once finalized, the rules are expected to take effect alongside the Genius Act within a 1-year compliance runway for existing NYDFS regulated issuers. Ripple's RLUSD could enter the federal stablecoin sa Fed, mga loads, no? Magiging sa Fed era already positioned for compliance, mga loads, at napakalaking bagay niyan, mga idol, no? So kasi sabi nga nila partner yan, Genius Act tsaka talaga. Saan na? Tapos na? Ay, nawala. Hindi na-download ako eh. Genius Act tsaka Clarity Act, mga idol, is partner yan, mga loads. At malaking epekto niyan sa RLUSD at sa XRP, no? So, balance dapat. So, goods na goods yan. Eto, mga lodi, isa to sa mga magagandang news ngayon. As AI agent begin transacting on behalf of businesses, payment need more than speed. They need trust, controls, and clear rules for how value moves, no? We're helping build the infrastructure for trusted agent-driven payments with the XRP Ledger and RLUSD. RLUSD na naman, helping lay the foundation for the future of commerce, no, sa XRP Ledger. So, Mastercard yan, mga lods. Alam nyo naman na siguro yan, sikat yan. Kaya nga, sabi dito, breaking, JP Morgan, Citibank of America, Wells Fargo just announced a shared tokenized deposit network days after Stripe, Visa, Mastercard back a new stablecoin platform. The banks that fought the Clarity Act publicly are quietly building their defense against it privately. You don't build infrastructure this fast for something you think won't pass. The banks are pricing in the bill passing, mga idol. This is the most bullish signal yet. Alam nyo, mga idol, hindi naman sa inaano natin, no? Kasi yung mga bangko, meron silang kumbaga sa crypto, alam niyo na yan dati, parang ayaw nila yan, lalo yung Bitcoin ayaw nila yan. Pero meron sila mga crypto na gusto, mga lodi. Alam niyo ba kung sino dati yung tinatawag na bankers coin, XRP yun, mga idol, no? Kaya sabi ko nga sa inyo, either way, mga lodi, napakalaking advantage ng XRP Ledger, XRP at ng RLUSD kahit saan, sa bangko man o kung saan man, mga lods, no? Kaya nga sabi dito, mga lodi, Mastercard includes Ripple and another partner called TS4, which is partnered with Ripple for their AI payment at massive scale. So sa Mastercard to, mga lods, no? At ito naman, mga lodi, no? Sabi dito, Japan outspaced the United States in XRP adoption and implementation. So naunahan na yung US, no, ng Japan, mga lods. Tapos, sabi dito, to follow up, Japan will soon tokenize its government bonds on the blockchain. So dahil dyan, parang ini-expect na nila, ang gagamitin dito is yung XRP Ledger at XRP. No, ayun yung gagamitin ng Japan. I-announce sila. Marami nagsasabi, mga lodi, talaga na ayun yung gagamitin nila. No? So kaya nga sinabi dito na naunahan na ng Japan yung US pagdating sa XRP adoption and implementation. Tapos, mga lodi, sabi dito, Japan today just showed us what is going to happen with XRP in the US when Clarity Act passes. Today, SBI, Shinsei Bank launched a pilot allowing customers to convert 20% of their deposit interest directly into XRP. Traditional banking deposits are now flowing into crypto. Utility with regulatory blessings. Japan just did what America cannot yet. Kumbaga, ginawa na nauna yung Japan, mga lods. Pero alam natin na baka sumunod dyan yung US. US banks cannot legally divert regulated deposit interest into crypto assets due to securities laws. FDIC, Fed capital and custody restrictions, and lack of clear safe harbors unlike Japan's framework. So, ano ang dapat gawin, mga idol? This is why Clarity Act plays a big role, mga lodi, no? Barclays couldn't directly utilize XRP for cross-border payments, so Barclays and Ripple co-invested into a payment company, SendFriend, that uses XRP through Ripple. Interestingly, Bank of Japan banker Yuto Kanchachiche had also disclosed that Japan will soon tokenize its bonds on the blockchain. Japan showed us the blueprint. Kumbaga parang pinakita na ng Japan kung ano yung mga gagawin, no? O ito na yung gagayahin nyo na lang to.
Sabi sa US. Oh, gagayahin niyo na lang 'to, Oh, ayan yung sinabi. So eto mga lodi, importante 'to lalo na kasi nag-a-apply ng bank yung Ripple, 'di ba? Meron palang importanteng information na dapat nating malaman doon. So I read the actual OCC document that approved Ripple to operate as a bank. And everyone missed this very important part. If the bank is not open for business within 18 months from the preliminary conditional approval date, this approval expires. Ano ibig sabihin nun? Kasi binigyan na yung Ripple ng conditional approval, mga idol, no? So may limit time pala 'yon. Kapag hindi natuloy yung naaprubahan yung pagiging bangko mo sa loob ng 18 months kahit meron ka dahil meron ka o kahit meron ka ng conditional approval, ibig sabihin hindi ka nararapat. So may expire 'yon, mga idol, no? So Ripple needs to open their bank before June 27. The clock is already ticking. So kailangan June 27 maging bangko na yung Ripple. So halos 1 year from now, mga lods. Pero aabot ba ng 1 year yon? Siyempre baka naman hindi, 'di ba? So baka kalahati lang at maaprubahan na sila. So hindi natin alam. So meron palang date yon kasi bakit importante yon? Siyempre importante yon. Ibig sabihin mamadiliin nila na maging bangko sila bago June ng 2027, 'di ba? So, ayun yung isa sa mga abangan natin, 'di ba? So, ito pa ang malupit mga lodi. Ito yung pinakamatinding news ngayon mga idol na parang napa napa-post na lang napasang-ayon na lang si Brad Garlinghouse ng True, no? Napa-second demotion na lang siya, mga idol. Sabi kasi dito ng founder ng Player, si Hugo Filion, sabi niya rito, XRP and Ripple were accused to be being banker coin. O yun yung sinasabi natin, mga lods kanina, no? Na merong mga crypto na medyo ayaw yun ng bangko. Pero merong mga crypto na gusto ng bangko, no? So sabi dito, XRP and Ripple were accused of being the banker coin. Now, everyone in the entire industry is desperate to be the banker coin. So noon, mga idol, lahat ng mga crypto, parang binuburot yung XRP. Banker coin ka naman, huwag ka na, banker coin ka lang. 'Di ba? Hindi ka crypto, kumbaga banker coin ka. No? Pero ngayon, ano nangyayari? Lahat sila gusto na maging banker coins, mga idol, no? They mock the vision. Now they're copying it. Ayan yung sinabi dito. Anong sabi ni Brad Garlinghouse? True. Totoo yan, pre. Sabi gano'n, di ba? Kami unang nakaisip niyan. Di ba? Kami, alam nyo mga lord, sabi ko nga sa inyo, yung mga narinig nyo ngayon na tokenization, yung mga narinig nyo ngayon na sa real world asset, actually yung RWA, matagal na yan. Pero yung sa tokenization, mas unang-una ko talaga naririnig yon, mga loads, no? Sa dati pa sa Ripple. So ang vision kasi ng Ripple, mga lodi, sobrang advanced, mga loads. Matindi, alam na nila yung mangyayari sa future. Kaya ayun na yung pinaghandaan nila, nag-build sila ng rails, 'di ba? Para sa, kumbaga sabi ko nga sa example ko, nag-build sila ng kalsada kahit wala pa mga sasakyan. Dahil alam nila na padating yung panahon na magkakaroon ng sasakyan at dun sa kalsada nila tatakbo yung mga sasakyan na yun, mga loads, no? Nagets niyo ba? So, ganun katindi, mga idol, no? So, ayun. Ayun yung news natin, mga loads, ngayong umaga, okay? So, sana na-enjoy nyo yan, mga idol, Mamaya, no, sana magtuloy-tuloy yung internet ko ngayon, mga lods, kasi nag-message yung Converge na meron daw ginagawa, magkakaroon ng pansamantala o paputol-putol na connection, mga lodi, no? Pero kailangan makapag-news tayo mamaya ulit. So, ayun, yun yung update natin. Siya nga pala, yung sa CPI natin, mga lodi, medyo bad news yan, no? Pero hindi naman ganun ka bad news, mga idol. Meron tayong kumbaga, meron tayong short term bearish, parang ganun yun. Short term bearish, mga lods, no? Kasi nga, ayan naman lumabas, mga lods. So, mamaya namang gabi, PPI naman yan. Medyo kikilos din yan, pero sa tingin ko, medyo maliit na lang yung kilos sa PPI natin, mga idol. No, pero kikilos pa rin. So, hihintayin pa rin natin yan.
mga lods. Baliktad nga eh. Ang nangyari kasi negative yung resulta ng CPI pero nag-pump ng ano eh, nag-pump yung XRP tuloy. Nag-pump eh. Oh, 'di ba nag-pump dito tapos biglang nanghatak na pababa, mga idol, no? So, siguro inisip nila, uy, baliktad. And then yun, wala na, bumagsak na, mga lods. So, sayang talaga. Puta, kanina bago ako ah, magpo-position sana ako dito eh. Ba't ganito yung oras ko dito sa Bitget? Iba sa oras ko sa kasi 10:45 sa akin dito, pero dito tignan mo 2:51. Kaya pala nagtataka ako, etong pump na 'to, eto yung sa CPI eh. Pag resulta ng CPI umangat 'to, tapos kala ko magda-drop na nga yan nun eh, 'no? Pero nakasabay tayo niyan eh, sa long eh. Tapos nag-long ulit ako, nag-take profit na ako dito nung tinamaan 'to eh. Tapos magsi-short na ako. So, tapos inabot yung aking stop loss diyan. Tapos nag-short ulit ako, inabot ulit. Isang malaking panalo, dalawang talo, and then malaking panalo ulit, mga idol, no? Tapos nag-short tayo, panalo ulit. So, ayun yun eh, mga lods eh. Nakabawi tayo nun. Pero ngayon, sa Bitcoin yan ha, ganun din naman yung tsura niyan eh, mga lods eh. Sa Bitcoin kasi parang hindi naman same, no? Saan ba yung umangat sa Hindi ko alam kung anong oras yun eh. Dito ata yun. Ayan, no? Dito ako inaabot 2 beses eh. So, ayan. So, mamaya ang PPI, mga lods, titignan natin, magta-trade din tayo. Titignan natin sa Bitcoin tayo pag sa ganun, mga lods. Kasi mas naapektuhan yung Bitcoin eh, mga idol. So, ayun. Kita-kits tayo mamaya, mga lods. Sana enjoy nyo. Mamaya may news ako siguro mga hapon kasi may pinasa sa aking video, mga lods, no? So, re-reactan lang natin, no? Gusto ko marinig yung comment nyo doon. Medyo marahas yun eh. So ayun, kita-kits tayo mamaya, mga idol. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyong lahat. Huwag niyo kalimutang i-like ang video natin at What's up, what's up? okay.